Talaga pong napalaking dagok po sa amin ito nangyayari ngayon, lalo sa pagtaas ng gasolina, lalo-lalo na sa mga modern jeepney at ganoon din po syempre sa mga traditional. Okey po. Eto ba ma'am, ano yung, sunod-sunod recently na pagtaas po ng presyo ng mga, produktong, petrolyo, on the part po ano ng mga nasa sektor po ng, transportasyon, gaano po maituturing na mabigat na ito at, yun nga, yung mga susunod pa pong maaring, araw or weeks na tataas po yung presyo po ng mga petrolyo po, ma'am? Sa totoo lang po, ito na po yata siguro ang pinaka-lowest point naming mga nag-modern jeepney. Ganon din po sa traditional. Kasi po, mahirap na nga po ang pasada ngayon sa dami ng kalaban sa daan. Nadagdagan pa po ng taas ng presyo. Yun po ang pinakamabigat po sa amin sa ngayon po. Baka ho ngayon mag-cross-cutting din po kami na sa pagpapapasada dahil nga po hindi na po kakayaran ni driver at ganoon din po ni operator ang gastusin. Hindi lang naman po gasolina ang nagiging problema, pati po ang ating mga maintenance at materials na kapag nasisira ang mga sasakyan. At ganoon din po na sabihin po natin na kukunti naman po ngayon ang mananakay dahil sa nag-aagawan kami sa daan sa dami po ng uri ng transportasyon ngayon dito sa Pilipinas. Okay po. At ma'am, eto sa ngayon or kanina 'no, may binanggit po ang, Department of, Transportation at maging ang Department of Energy din kamakailan regarding po dito 'no sa pamamahagi po ng, fuel subsidy na inihahanda po para po sa mga nasa transport sector. Eto po ba, paano po ninyo, eto ine-expect po sa ngayon ma'am, ano yung sa fuel subsidy? Ang fuel subsidy po ay malaking tulong naman po talaga sa amin yan. Noon pa naman po namin hinihingi yan dahil po talagang nakakatulong. Subalit mas na makakatulong po talaga kung aalisin nila ang tax sa fuel po talaga. Kahit wala na po subsidy, okay naman po sa amin yung basta po bumaba lang po. Mas malawak na tulong po ang mangyayari kapag ganun. At the same time po, pag-aralan mabuti talaga po ni LTFRB at saka ng DOTR ang transportasyon ng Pilipinas, lalo-lalo po sa jeepney. Napakahirap na po. Pero doon po sa fuel subsidy, sana nga po hanggat maaaring bilisan po, sana po ang pagbibigay dahil po baka maaari pong lahat po ay hindi na makabiyahe po. Baka iilan-ilan na lang po ang makabiyahe sa larangan ng transportasyon. Hindi na po namin kaya. Kahit piso lang po, maligaya na po kami. Hindi ho para sa operator, kundi para sa driver. Makakatulong po na malaki. Kahit piso lang po. Ano po ba ang piso para lang po sa aming mga driver na talaga pong hirap na akong pumasada sa dami ng kalaban, sa dami ng problema ng transportation. Yun lang po, masaya na po kami. Okay. Piso ma'am sa traditional jeep and how about po dun sa, mga modern jeep kasi magkaiba po 'di ba ma'am yung, minimum fare? Yes po, piso lang din po. Kumbaga kung ang 13 po ang traditional magiging 14, kung ang modern naman po 15 magiging 16 po. Piso lang po. Siguro po mas maganda na tingnan ng gobyerno ang route rat natin, ang route rationalization para lahat po mabuhay. Kumbaga po, bigyan namin kami ng bilang. Para yung iba po talaga na hindi kami mag-away-away sa kalsada at hindi kami magtapon pa ng diesel, katatakbo na walang sinasakay. Siguro po kung may bilang po ang bawat ruta, ang bawat lugar, siguro po mapapaayos po talaga ang ating transportation dito sa Pilipinas. At the same time po, siguro po kung talaga mahirap, ipapanahon na rin po siguro na magkaroon din po ng EV jeepney. Isa rin po yung sa solusyon kung sakali po. Pero kung talaga, depende po sa lugar po yun, yun po siguro isa. Pero mas okay po talaga yung route rationalization, may bilang na po ang bawat sasakyan para po yung iba pong walang sasakyan na lugar, eh pwede naming bigyan ng solusyon. In fairness naman po sa ating chairman Bigor, napaka-open-minded at napaka-open niya po para sa amin. At nagdadialogo kami dito at tumihingi rin kami ng tulong sa kanya. At tuloy-tuloy naman po ang pagtulong niya at pag-unawa sa amin. At tumihingi rin siya ng paumanhin na hindi agad-agad maibigay dahil may mga bagay para mapapeles sa kailangan sa katuparan bago ibigay talaga ang fuel subsidy. At naiintindihan naman po namin. Isa lang naman po ang problema eh. Ang nagtataka lang po kami dito sa mga victory na to sa mga fuel na sa market, bakit agad-agad sila nagtataas? Alam naman natin na meron pa naman silang stock. Bakit ilang araw pa lang, tinaasan na nila ng bonggang-bongga? Parang may mali lang po doon. Sana naman po, wag naman nilang
bigyan ng dahilan ng sigalot o ang wars sa ibang bansa. Dahil alam naman namin na meron pa naman sila. Sana wag naman po silang ganong kagarapal po na itaas bigla ng sobrang laki. Para po sa aking mga kasamahan, hold on lang po tayo. Pagdasal pa rin po natin na matapos na ang gera. At sa ating gobyerno po, hinihiling po naman, pansinin niyo naman po ang transportasyon. Kasi po, ito po ang kailangan at pangunahing kailangan ng ating mamamayan. Kapag kami po ang nawala at kapag kami ang hindi niyo tinulungan, ay maaari po tayong mahinto ang ikot ng mundo natin. Sana po, sa mahal na Panghulo, bilisan po natin ang pag-aksyon. Kasi po, kaawa-awa po ang ating mga driver na talagang wala na. Baka sa susunod po, matulad tayo sa pandemya dati na makikita niyo na mamalimos na lamang kami dahil hindi na po namin kayang lumabas. Yun lang po at maraming salamat.